Magandang hapon po sa inyo, Moto Arc here. At nasa harapan po natin ngayon yung sasakyan natin, ang Mirage G4. So sa video ito, share ko lang po sa inyo para maiba naman kung paano mag-change oil ng sasakyan natin. Palit ng oil filter at kung ano-ano pa. So bala ko rin kasi magpalit ng air filter po natin, tapos yung windshield natin, yung panglinis. So kailangan ng ano diyan, sabon. So ito ilalagay lang sa tubig natin, tapos yun pupunuin po natin kasi ubos na po yung sa may windshield niya. Tapos nakabili na rin po tayo ng pang change oil natin. So nandito sa parcel na to 3 litro ng Mitsubishi oil, kasama na po yung oil filter niya, yung parang bilog. So yan, buksan natin. Pabox naman, nakasealed naman po yan. So ilalagay po yung link ng mga to. So kung gusto nyo umorder niyan, ito oil filter. So Mitsubishi, galing naman sa trusted na seller. So genuine naman to yung mga yan. Ayan o, bagong bago. So sabay ng change oil, pinapalitan talaga to. Tapos ito yung oil natin. So sa Mirage G4 kasi 3 litro siya. So kada isang container 1 litro po yan. So Mitsubishi rin yan. Ayan, engine oil. So ito talaga yung pinang-change oil natin. Yung specs nya 50W-20. So yan, 3 set yan ng ganito. Sa pag-change oil ng sakyan, hindi naman siya sobrang komplikado, no? So parang motor lang din po siya. About sa interval, nasa 5 to 10k odo yung interval kapag sasakyan, pero tayo 5k po natin siya change oil para yon mas maganda yung takbo, manakbo. Ngayon sa pagbabaklas, gagamit lang po tayo ng 17mm. Ito may open ako, close, tsaka socket para ma-ensure ko na mabuksan talaga yung dyan. Tapos meron tayong embudo, tas oil pan. So sa oil pan, malaki-laki dapat kasi 3 liters yung mahakot nyo. Ngayon yung buksanan po niya is nandito sa ilalim. So para mabuksan po natin yan, maipakita sa inyo, angat lang po natin sakyan, gamitin natin itong pang-angat po natin. So yan yung inclusion sa sakyan natin. Dito natin siya banda iangat para mahigila po natin sa ilalim. Tapos pag nagsalin tayo ng oil, doon na sa taas kasama to. Pagtanggal siya, pagkabit nito, doon na sa taas yan, doon sa hood po natin. So kailangan lang natin ng embudo, tapos liha para maikot po natin kung sakaling medyo mahirap pong baklasin yung lumang drain po natin. Ayan, kakamain po natin, tapos ikutin po natin kasama liha. For sure mababaklas po yan. So yun, ganun lang kasimple. Pisa na natin, angat lang natin to. Basically sa paglalagay ng jack, tatapat lang natin siya dun sa part na to. Yan, sa may part na yan na may naka-umbok. Tapos ito, dun dapat siya saswak. So tapos ikutin lang natin to hanggang sa umangat yan. Pag mahirap na ikutin, gamit tayo ng mga to clockwise, yung pang-ikot. Make sure nyo rin pala na nakakalsi yung gulong nyo, tas naka handbrake katulad yan, para hindi po gumalaw or umusad yung mga sakyan. Ayan, kapag naiangat na natin, ayan, kung makikita yung may clearance na, ma-access na natin yung doon sa ilalim. So pakita ko sa inyo kung saan yung babaklasing drain bolt. So para sa drain plug natin, andun siya sa part na to guys. Yung part na yan, yan nakikita nyo parang tangke na yan. Tapos ito yung bolt. Yung bolt na yan, yun yung tatanggalin natin. So 17mm socket, open wrench yung pantanggal natin dyan. Tapos yung ikot natin from dito papunta dun sa kabila. So pailalim papunta dun sa left side. Kapag napersa nyo na, may ikot nyo na yan, isang bagsakan lang, iyon, sahod nyo lang. So habang pinapatulo natin yung oil na sa ilalim, lang dito tayo sa hood natin. So open lang natin siya, pipindutin lang tayo sa loob, tapos tatanggalin natin, nakasabit dito, tapos maangat natin siya. Tapos lagay po natin yung pangangat natin. Iya, iyon. Ayan, so sa part na to, dito natin siya sinuksok. So ngayon, ito yung pag-check kung okay pa yung level, tsaka kung marumi na. Ito, na-check ko nung last time. Ito yung palatandaan natin. Sa motor, maliit na yung dipstick, dito mahaba. So kung makikita nyo yung dalawang tuldok na yan, yung palatandaan pag nasa gitna pa yung oil, okay, goods pa. Pero pag nasa ilalim na,
kulang na. So ngayon wala na tayong nahakot kasi nag-drain na tayo. Pero last time chinek natin siya, nandito pa siya sa bandang gitna. So pag nagsali naman tayo ng oil dito, halos katabi niya lang. So yan, nakasulat naman engine oil. Buksan na natin siya para mas sumingaw pa yung oil natin sa ilalim. So ingatan lang natin na mapasukan siya. Ayan o, maluwag naman yan, hindi naman tayo mahirapan mamaya. So patong lang natin. Tapos yung next naman natin tatanggalin is yung oil drain po natin. Ayun, nakikita ko na medyo masikip lang talaga yung part na to. Ayun siya, ayan, bilog na yan. So masusuksok naman natin kamay natin. So ayan, susuksok naman natin siya. Kailangan natin na liha, yun yung pang grip natin para maikot natin siya. So yung ikot natin pag ganyan, from dito pag ganyan. So may nakikita akong way kasi kung kanan yung gagamitin natin, mahirap suksok. Ngayon pag kaliwa naman, papadaan natin siya dito sa may ilalim ng hose. Tapos hawakan natin siya sa ilalim. Ayan, kung makikita nyo, mag-grip ko na siya. Tapos ikutin natin kagaya nung sa direksyon kanina. Bago natin siya luwagan, isahod na natin siya sa ilalim. Kung makikita nyo, konti na lang yung tumutulo. Abante lang natin ng konti. Ayan, para masahod parehas. Konti lang naman. Ayan, dyan sa part na yan, tutulo yung oil drain. Ayan, tapos ikutin na natin ito. So okay na, tanggalin ko na yung liha para makita nyo. Hindi lang talaga masipat dito guys, hirap sipatin. Ayan o, naikot na natin. Kita nyo. So okay talaga may liha. Kapag kamay-kamay lang, mahirap ikutin, wala kayong grip. Ikutin nyo lang, gamatanggal. Ayan, so tanggal na. So sa oil filter, hindi ko alam kung anong brand yung huling ginamit. Ay, tumulo. Sorry. Ayan, dito napipilter yung mga residue. So ito pinapalitan talaga every change oil po natin. Ayan, di ba? Ang layo, dun pala siya. So yun, nagkamali ako guys kasi last time naalala ko dito rin yun pero nasahod. Dahil may lit na ilagyan natin, hindi nasama. So dun pala siya banda guys, hindi siya tutulo. No trend, pag mag-change oil kayo, dapat malamig yung makina para hindi kayo mapaso or hindi ma-lost thread yung drain plug ninyo. Ayan, linisin lang natin to, pwede nyong brasan, hugasan. Ito, pupunasan na lang natin. So by the way, for idea lang po pala, 2014 model po ito. GLS po, Mirage G4. So hindi pa siya yung bagong model, yung may pa-X. So yan, medyo matagal na rin pero nasa 90k odo lang. 93k odo pa lang po siya. So medyo mababa pa yung milyahe. Last change oil po natin is mga 87. So eksaktong 5k po siya na change oil. So kada 5k, all goods po yon. So hintayin lang natin siya hanggang maubos yung tulo, no? Para ma-drain po talaga yung oil po natin. So mga hintay pa tayo mga 5 minutes kasi may tumutulo-tulo pa. Oh. Sa 5k odo, ganyan nakarumi yung oil. Napakalapot na niya ata o labnaw. Ay no, dumi na. May contaminants na sa loob. May itim na talaga siya. So yan, pag all goods na, balik na natin itong drain plug po natin. By the way, parang mali po yung shoring jack po natin, no? Dapat doon nata siya nakalagay kasi banda dito yung natin binubuksan eh. Pero depende na sa diskarte nyo yan. Tayo kasi yan, DIY lang. So kayo na balang dumiskarte kung saan kayo mas mapapagaan yung buhay nyo. So lagay lang ulit natin to. Kabaliktaran lang yung ikot. Medyo buhay lang talaga niya siya, no? Kasi nasa ilalim tayo ng sasakyan. So naglagay lang ng sapin habang iniigpitan to. Pit natin, ano lang, hand tight lang po. Isa. Yun. Yun. Para pag tinanggal natin, isang pukpok lang din. So all goods na tayo dito. Punta na tayo sa pagsalin. Sa pagsalin, ulitin ko lang, ito yung takip niya. By the way, pagpasensyahan nyo na kung marumi to pero pag may time tayo, lilinisin po natin yung engine bay po natin. So 3 litro. Tapos mag-rely po kayo sa specs ng inyong sasakyan nyo kasi 4 liters na lang po. So dito sa Mirage specifically 3 liters. So yan, kada isang bote 1 litro. Lalagay po ng link niyan kasi nabili ko po siya, set na. Itong 3 litro tsaka po yung oil filter po natin. So yun, pag okay goods na, sali na po tayo guys. So medyo malaki naman yung butas niya dito, no? Pero pwede pa rin tayo gumamit ng embudo kung medyo pasmado tayo. Ayan, katulad yan para swak po lahat. Ayan, unang bote po tayo. Pwede rin po kayo bumili sa physical store ng mga Mitsubishi. Pwede rin online. So lalagay ko ng legit na link. So yun, nakita ko mataas na may rating. Tsaka kita naman na legit na sa kanila po talaga galing. Tumalsik pa. So ilagay natin, napakalinis niyan. 1 liter. Ayan po yung specs niyan. Screenshot nyo na lang.
Ayan, tapos meron pa siya dito. Ayan, minimal lang naman yung mga nakasulat sa kanya, no. Ayan, makikita nyo yung oil, napakalinaw guys, parang mantika talaga. Ayan, no, parang mantika. Ang layong-layo dun sa ano, na-drain natin. Itim na itim, di ba? So ayan, mapasakyan, mapamotor, langis talaga yung dugo ng ating mga makina. Ayan, walang mintis, oh. Ayan, itong embudo na to, ginagamit ko rin siya sa motor. Alright, 1-0. Actually, pangalawang change oil ko pa lang to, no. Yung una nagpatulong ako, kaya hindi ko masyadong nabantayan. Ito pa lang talaga yung talagang pinaka DIY ko. Hindi ko nakita yung unang ginawa kasi medyo busy ako nun. Tumulong lang ako sa pagsasalin ng oil. Yung sa ilalim, hindi ko na alam yung ginawa, kaya kanina may mga mali-mali pa tayo ng konti. Iyon. Pangalawa, ayun, no, crystal clear, linaw. Busog na busog yung engine. Ito pangatlo. Yun, pangatlong litro. Wait lang mga sir, di pa pala nalalagay yung oil filter. Baka tumutulo lang, nakakalibdaan. Ayun, buti na lang hindi siya tumatagas. Itong tulo-tulo na to, galing to sa kanina. Ito, huwag nyo nang gayahin yung mali ko. Pagkatas ng drain plug, punta agad tayo sa oil filter po natin. Nakakalimutan eh, medyo palpak-palpak pa. Pero all goods lang yan, wala naman tumapon. So yung kanina pa yan eh. Ito kasi ang purpose nito, yung mga residue na umiikot sa loob ng engine po natin. Dito po pumapasok at may stack up na po siya dyan. So pag napasok na po dito, hindi na lalabas. So ito, may langis pa nga sa loob. Sa loob parang may ano siya, papel. Hindi ko lang alam kung ano material yun. Pero yun yung purpose nito. Palit tayo every change oil nito. Ito yung kasama sa inclusion guys. Paglalagay, katulad lang kanina yung gagawin natin. Kaliwang kamay, tapos yung ikot natin naman pag ganyan. Parang clockwise yan. Clockwise. Tapos bago po natin ilagay ito, lagay tayo ng konting langis. So kuha lang tayo dito sa bagong oil natin. So lang tayo ng konti. Tapos paikutan natin to, itong part na yan. Ayan, itong parang may rubber dyan. Para hindi siya ma-stack up. Right, tapos kabit na. Try ko muna siyang kamayin, tapos pag di na kaya, gamit tayo ng persa, gamit yung liha. Yeah, ang hirap mag-video yan, sikip-sikip dito. Tansyahin nyo lang yung thread. Ayan, magsaswak naman yan. So yun, naswak na natin. Iniikot ko lang siya clockwise. Yun. Kaya naman siya actually hand tight na lang kahit di na magliha. Ayan, may grip pa naman tayo. Ayan, algos na tayo, nakakapagod. So proceed tayo dito. So makikita naman natin kung mali yung ginawa natin kapag kulang yung oil, no. So sa dipstick, so mamaya check natin. So ina-assume ko hindi naman tumapon yung oil na kahit di pa natin nalagay yung oil drain. Nakalimutan guys eh. Ayan, nakakalimutan ko yung hierarchy. All goods na, taktakin lang natin. Tapos linisin natin yung takip. Kahit punasan lang muna natin to. Punasan natin to para matanggal yung luma pati loob. Tapos bago natin takpan ng todo, sukatin natin sa dipstick. Though hindi pa nakababa yung jack, pero sukatin natin. Tapos mamaya sukatin ulit natin. Tagilid pa yung sakyan ngayon eh. So yung mahaba yung dipstick na parang espada, punasan nyo rin para mamaya kitang kita po natin. Take note dito sa pagitan ng dalawang bilog na yan. So dito lang siya isosoksok guys kung saan nyo siya tinanggal. Pag nasa ganyan na, tanggalin nyo. Ayun, yung oil sa sobrang linaw, di natin makita kung nasaan. Pero I assume nandito siya. Yan sa part na yan. Sobra-sobra siya kasi nakatagilid pa yung sasakyan. So mamaya, check natin kung abot dito. Yun, na-assume naman natin na hindi naman kulang yung oil natin. Hindi naman siya nagtulo nung hindi natin nalagay yung filter. So baba lang natin yung sasakyan. Tapos check ulit natin to guys. Yan, bago natin pala baba yung jack, lagay muna natin tong air filter nya. So hindi nakaalam, may air filter rin yung sasakyan. So magaan lang naman siya tanggalin. Apart na to, yan, meron siyang dalawang clip dito. Dumi, oh, kitang kita yung dumi. Gabi kasi. Pero soon linisan natin yan guys. Tapos yun, makikita yung air filter nya. So ito sa likod marumi, ay malinis, no. Pero dito marumi na siya. Hindi lang halata sa video eh, pero marumi na yan. Ayan, sa personal, gray siya. So yung pagkaalagay niyan, ganyan tandaan natin. So ito, mas okay din palitan na natin kada change oil natin, sabay-sabay na yan para malinis lagi yung air filter system po natin. Tapos punasan na rin natin yung loob para matanggal yung mga ali-alikabok na nandyan. Dito kasi yung lungs or yung baga ng sakyan natin.
So yun, nabili natin, same shop lang din. Ayan, tapos ito yung itsura niya. Kamukhang kamukha niya. Mukhang kamukha niya yung ano natin, pinagpalitan. Ayan, medyo dilaw lang to, no? Pero depende na lang sa seller or sa brand na binili nyo. Hindi ko alam kung anong brand to pero dun siya, lalagay ko yung link kung saan ko siya nabili. Yes, pwede rin kayo mag-recommend kung may marirecommend kayo na magandang brand. So ayun, punasan lang natin to guys para all goods tayo. May mga ano dumi-dumi ng konti. Kaya nalinis na natin. So yung hangin papasok dito. Tapos ayun, pasok siya dito, fi-filterin yan. Tapos lulusot papunta sa engine natin. So kaya naman yung part na side dito, yung marumi. Kasi dyan pumapasok yung alikabok. So ito na po yung bago natin. Ayan, napakalinis pa. Ayun yung pinagkaiba guys. Ayan, makikita nyo dito kung alin yung marumi talaga. Ayan o, marumi na to. Tapos, ayan, pares malinis dito sa likod. Dito may mga dumi na. Tapos, wala talaga siyang oil content, no? Dito lang sa ano, check ko nga. Wala siyang oil content. Dry lang siya. Sa paglagay, pwede na magkabaligtaran ganyan or ganyan. Tignan nyo lang yung positioning. So, yung filter, dapat nakatalikod na ganyan. Hindi siya pwedeng ganyan. Ito yung base niya. So, yung base, dito siya papasok. So, yan. Sa swak naman yan. Hindi naman sobrang hirap. Swak nyo lang ngayon, no? Napaka-basic lang. Ayan, swak na. So, pag okay na, takpan nyo na. So, pasok nyo lang din yung lock dito sa kapila. Pag nag-swak na yan, pwede nyo na i-lock dito. Kitang-kita yung dumi pag gabi. Halatang di nalilinis, pero lilinisan natin yan one time. Content na din natin. So, ito, tapon na natin. Yung last na lang natin na agenda guys, lagyan ng tubig tsaka sabon etong windshield water po natin, or windshield panglinis ng windshield natin. Hindi ko alam yung term eh. Ito yung windshield. So yung basa niya, ayan, dito dumadaloy, di ba? Yung parang pumupuset kapag pinipindot natin. Ayan, yung dumadaloy dyan. So kapag gusto natin siya hugasan, dito kumukuha ng tubig yan or ng panglinis. Ngayon, tuyong-tuyo siya. Tsaka nung pinipindot ko, wala na lumalabas. So hindi po tubig yung nilalagay dyan. Naglalagay po tayo ng special na sabon po dyan. At may nabili po tayo, capsule po siya. Ihahalo lang po siya sa tubig. So ayan, naglagay tayo ng tubig sa galon guys, 1.5 liter. So hindi ko sure kung ilang litro yung kakasya dun lang, pero try mo muna na itong 1.5 liters. So sabi, sa isang tablet daw, kaya niya yung 1 gallon or 4 liters. So probably kalahating tablet lang ilalagay natin para sa 1.5 liters. Pero yung gagawin ko, lalagay ko na to ng buo kasi palagay ko nasa isang galon din yung lalagyan natin doon ng wiper cleaner eh. So lalagay ko to, tutunawin ko, tapos add na lang tayo ng another 1.5 liter. So yan, parang candy lang siya, no? So may nakita pa akong isang brand, lagay na lang ako ng isang brand. Yung isa concentrated wiper cleaner. So dalawa sila nagtatalo. Bahala na kayo kung ano yung order nyo dyan. Tignan nyo na lang yung reviews. Lalagay na lang ang link sa description. Parang gamot lang siya, no? So lagay lang natin dito, tas tunawin natin or hintayin natin matunaw. So probably mga 5 minutes lang, or pwede naman natin tunawin muna sa konting tubig para mas mabilis. Pero ito, mukhang mabilis naman siya, oh. Nagkukulay naman siya. So balikan ko kayo pag natunaw na yan. So yan, medyo nagkulay na siya, no? Mabilis lang naman. So lagay tayong embudo. Ito, nilinis ko to. Ito yung pinang oil natin kanina, lagayin dun. Pero ngayon nilinis naman natin para wala siyang oil content. So ngayon, pwedeng distilled water, pwedeng tubig gripo, basta make sure nyo na malinis yung ilalagay nyo. So yung container kasi niya, plastic lang naman, so hindi naman maselan to, hindi naman kailangan distilled tulad ng sa radiator natin, no, na may mga ngalawang. Ito, plastic container, pwede kahit tubig gripo, basta malinis. Pwedeng distilled kung mayaman kayo guys. So yun, lagay lang natin itong 1.5 liters. Yeah. Siya tunaw ng todo, pero lagyan na lang ulit natin. Ay, tunaw na, oh. Wala na yung ano. So ito, okay siya pang acid rain or watermarks. Kasi pag tubig lang yung nilalagay natin, yung windshield natin, lalabo. So kailangan talaga ng magandang, hindi pa tunaw. So buksan na lang natin para matunaw siya dyan, no? So kailangan talaga ng magandang water cleaner or wiper cleaner na tubig natin para
malinis po ng maayos yung wiper natin kasi yan po yung pinaka-vision natin sa kalsada po natin. Also yan po yung kikis-kisin no wiper po natin. So lagay pa tayo ng 1.5 liters para matunaw to kasi maraming pa laman eh. Kaya tayo nangangalati. Pangalawang container, so yung capsule nandito, ayan nakasingit. Lagay na lang natin to. Yun, sumobra na. Sakto na ba? Sumobra? O yan, sakto lang. So sakto lang, magti 3 liters pa lang siya. So halos 3 liters pa lang yung content nito. Ayan o, puno na pala siya. So 1 tablet lang yung nagamit natin. Ito yung ano, so lagay na lang natin. So yan, test natin mamaya guys. So yung gagawin natin, bababa yung jack, test natin dipstick kung okay yung level, tapos check natin wiper kung maganda yung buga. Yan. Ayan, check natin yung oil guys sa dipstick. Ngayon nakababa na yung jack natin. Check natin yung level. So punasan lang natin to. Nasa upright position na or pantay na yung sasakyan. So yan, tuyo na. Para ma-check lang natin kung tama yung level. So dapat nasa pagitan nitong dalawang bilog na yan. So sok-sok lang natin siya dito guys. Duduling pa eh. Yan. Shoot! Pagka-sok-sok, sagad, labas natin. Ngayon, tignan natin yung nahakot. Hindi, ayun oh. Sa taas lang ng konti ng bilog. Ito. Oh, yan. Oh, diba? Goods lang yan. Sumobra man siya ng konti. Konting-konti lang. Sobra-sobra pa pala yung oil nun, no? So yun, sakto lang yung oil natin. Siguro medyo tabingi pa yung pagkakapark. Pero yun, sakto lang yung 3 liters guys. All goods na tayo. Start lang natin engine. Try natin yung wiper. Kaya kung sumot yung air filter po natin. So baba ulit natin yan. Oh, kamay ah. Boom. Dito tayo sa loob ng sasakyan. Haggard na tayo guys. Start natin. Para tingnan natin. Kasi idle din natin siya. Ayun, medyo ayun, okay. Tumahimik siya. Medyo malamig pa yung engine. Tapos yung odo niya guys, ayan pakita ko sa inyo yung odo niya. 94. Kala ko 93. So next change oil natin 99 or pwede na natin sakto ng 100k no. Yun sa wiper. Check natin ah. So dito yan, pindutin natin. Yun, lakas. Maabot ata sa iyo. Lakas no? Tatamaan ka na. And ma-adjust naman yung dami dito eh. Pero lumakas na. Di ba? Pantanggal ng ano? Pantanggal ng mga acid rain, tas for clear vision. So, syempre ulan-ulan, good yan yung ginawa natin. Lagay na lang ang link ng mga nilagay natin guys. By the way, pansin pala natin, smooth na yung takbo ng ating engine. Medyo tumahimik na siya, wala na siya masyadong garalgal, tsaka vibration. So, FYI lang para may update tayo. Malas talaga pag bago. So, singit ko na rin sa pagdi-dispose ng oil natin. Pwede natin siyang balik sa container, balik natin sa mga gasoline station. Huwag natin tatapon sa lupa para makatulong po tayo sa kalikasan. So, yun, hindi ko napaabayan yung video. Salamat sa panood. Sana may natutunan kayo sa pag-change oil, sa pagpapalit ng air filter natin, ng oil filter, tsaka ng wiper cleaner natin. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong content about sa sasakyan, sa pagdi-DIY at kung ano na pa, subscribe lang kayo dito sa channel. The more click, the more you know. Change oil ng ating sasakyan. At iba pa. Bye-bye.